Shalom po, sister. Opo, we're ready na po dito sa Marikina City. Kapayapaan po mga kapatid. Halina po at ating sama-sama pagtunghayan ang pagpapatuloy ng Youth Worshiping God, Heroes of Faith, Youth Edition. Bago po tayo magpasimula, ipapakilala ko muna ang aking sarili. Ako nga po pala si kapatid na Levi. At ako po ay si Sister Jade. Let us join mga kapatid at ma-inspire tayo sa pagpapatuloy ng istorya ni Samuel at ang pagtawag ng Panginoon sa kanya, Part 3. Pero bago natin ipagpatuloy, balikan muna natin saglit ang part 2 ng buhay ni Samuel. Unang-una ang ginagawang pagpapalastangan ng mga anak ni Eli sa Diyos dahil kinukuha nila ang handog na para sa Panginoon at patuloy silang gumagawa ng masama. Kaya dumating sa punto na pinarusahan ng Panginoon ang dalawang anak ni Eli. Gaya lagi na sinasabi ng Panginoon sa maraming talata sa Biblia, Leviticus 26, part 19, paparusahan ko kayo dahil sa katigasan ng ulo nyo. Secondly, yung 3 beses na pagtawag ng Diyos kay Samuel na akala niya si Eli ang tumatawag sa kanya. Nakita natin kung gaano katapat si Samuel na paglingkuran ang kasangkapan ng Panginoon. At higit sa lahat ay ang pagsunod ni Samuel sa Panginoon. Maging tapat at sumunod tayo sa Diyos. Yan ang ating mga natutunan sa second part ng ating istorya. Ang tanong, ano naman kaya ang third part? Excited na ba kaya ang ating mga manonood para sa third part? Siyempre sila pa, kaya nga sila nandito para sa part 3. Kaya ituloy na natin. Noong part 2, sinabi ng Panginoon kay Samuel ang magiging parusa niya sa sambahayan ni Eli. Sasabihin kaya ni Samuel kay Eli ang propesiya o posibleng masaktan si Eli? Paano na kaya iyon? Sige, tuloy na natin ang kwento. Nang kinaumagahan, tinawag ni Eli si Samuel. Ano ang bagay na sinabi ng Diyos sa iyo? Sabihin mong lahat, wala kang pwedeng itago sa akin. Sinabi ni Samuel ang lahat, at ito ay masamang balita na paparusahan ng Diyos ang sambahayan ni Eli dahil sa masasamang gawa ni Hophni at Pinehas. Nang marinig ko muli ang tinig, sinunod ko po kayo. Kinausap ko ang Panginoon. Babawiin ng Panginoon ang iyong mga anak at pagkapari. Sinabi niyang hinayaan mong lapastanganin siya ng iyong mga anak at hindi mo man lang pinigilan. Paparusahan niya ang iyong sambahayan sa paglalapastangan sa Diyos. Iyon ang kagustuhan ng Diyos. Mangyari nawa ang nasa kanyang kalooban. Nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga Israelita at mga Filisteo ng mga panahong iyon. Sinugod ng mga Filisteo ang mga Israelita at tinalo ang mga ito. 40,000 Israelita ang napatay nila. Pagkatapos ng digmaan, bumalik ang mga natirang Israelita sa kampo nila at tinanong sila ng mga tagapamahala ng Israel. Bakit hinayaan ng Panginoon na matalo tayo ng mga Pilisteo? Mabuti pa sigurong kunin na natin ang kahon ng kasunduan sa Shilo para samahan tayo ng Panginoon at iligtas tayo sa mga kalaban natin. Nang madala na ang kahon ng kasunduan doon sa hampo, sumigaw ng malahas ang mga Israelita sa hasiyahan at yumanig ang lupa. Nang marinig ng mga Filisteo ang sigawan ng mga Israelita, nagtanong sila, Bakit kaya sumisigaw ang mga Ebreo sa kanilang kampo? Nang malaman nila na ang kahon ng Panginoon ay nasa kampo ng mga Israelita, natakot sila at sinabi, May dumating na Diyos sa kampo ng mga Israelita. Nanganganib tayo. Kahit kailan hindi pa nangyari ang ganito sa atin. Nakakaawa tayo. Sino ang magliligtas sa atin sa mga makapangyarihan nilang Diyos? Sila rin ang mga Diyos na pumatay sa mga Ehipsyo sa desyerto sa pamamagitan ng iba't ibang mga salot. Kaya magpakatatag tayo dahil kung hindi, magiging alipin tayo ng mga Ebreo gaya ng pang-alipin natin sa kanila. Labanan natin sila. Kaya nakipaglaban ang mga Filisteo at natalo ang mga Israelita. Napaharami ng napatay. 30,000 ang napatay ng mga Israelita. Ang mga natira sa kanila ay tumahas pabalik sa kanilang tinitirhan. Naagaw ng mga Filisteo ang kahon ng kasunduan at napatay ang dalawang anak ni Eli na sina Hophni at Pinehas.
Nang araw ding iyon, may isang tao mula sa lahi ni Benjamin na tumatakbo galing sa digmaan papunta sa Shilo. Pinunit niya ang kanyang damit at nilagyan ng abo ang kanyang ulo bilang pagtanda na pagluluksa. Pagdating niya sa Shilo, nakaupo si Eli sa upuan na nasa gilid ng daan at nagbabantay dahil nag-aalala siya para sa kahon ng Diyos. Si Eli ay 78 gulang na noon at halos hindi na nakakita. Ibinalita ng tao ang nangyaring digmaan sa bayan. Nang marinig ito ng mga tao, nagsiiyakan sila. Narinig ito ni Eli at nagtanong siya. Bakit umiiyak ang mga tao? Kagagaling ko lang po sa digmaan. Nakatakas po ako. Ano ang nangyari, anak? Nagsitakas po ang mga Israelita sa harap ng mga Pilisteo. Napakarami pong namatay sa mga sundalo natin. Kasama po ang 2 anak nyo na sina Hofni at Phinehas. At naagaw din po ang kahon ng Diyos. Nang mabanggit ng tao ang tungkol sa kahon ng Diyos, natumba si Eli mula sa kinaupuan niya na nasa gilid ng pintuan ng lungsod. Nabali ang kanyang leeg at agad na namatay dahil mataba siya at matanda na. Pinamunuan niya ang Israel sa loob ng 40 years. Nang panahon ding iyon, kabuuan na ng manugang ni Eli na asawa ni Phinehas. Nang mabalitaan niya na naaagaw na ang kahon ng Diyos at namatay ang kanyang asawa at biyan ng lalaki, sumakit ang kanyang tiyan at napanganak sa wala panahon dahil sa matinding sakit. Nang naaagaw buhay na siya, sinabi sa kanya ng mga manghihilot, pero hindi na siya sumagot. Bago siya namatay, Ikabod ang pinangalan niya sa bata dahil sinabi niya wala nang makapangyarihang presensya ng Diyos sa Israel. Sinabi niya ito dahil naaagaw ang kahon ng Diyos at napatay ang asawa niya at biyanan niyang lalaki. Trivia muna tayo bago natin tapusin. Yung pangalan ni Ikabod, ang ibig sabihin nun ay wala ang kapangyarihan o presensya ng Diyos. Ito naman ang summary para hindi natin mahaligtaan. Tinupad ng Panginoon ang kanyang propesiya. Nang magtagumpay ang Filisteo laban sa Israelita, sabay na namatay ang mga anak ni Eli doon. Nang marinig ni Eli ang balita, natumba siya at namatay sa gulat, at nawala ang kaluwalhatian ng Diyos sa Israel. Nagdaan ang panahon at lumaki si Samuel na may lakas at talino, at sumusunod sa utos ng Diyos hanggang sa isang araw, humarap siya sa isang malaking hamon sa hapatagan ng Mispa. Alam mo partner, sobrang na-amaze at tumaas ang pagkatakot ko sa Diyos na lalo siyang paglingkuran. Tingnan mo naman yung ginawa niyang pagtupad sa parusa niya sa sambahayan ni Eli. Walang makakapigil sa itinakda niya na. Tama partner, kaya ang moral na matutunan natin dito is mangyari nawa ang kalooban ng Diyos. Kahit may masamang mangyayari kay Eli, nanatiling niyang sinabi ang mga bantay salitang ito na nagpapakita ng pagiging faithful at pagtitiwala niya sa Diyos. Kaya bilang mga kabataan, ito rin dapat ang ating kalooban sa mga mangyayari o na nangyayari sa buhay natin. Sa ating kabataang gulang, ipaglingkod na natin ang ating sarili sa Panginoon. Maging tapat, sumunod sa Diyos, at maging tularan ng mundong ito. Sabi nga ni Apostol Pablo kay Timoteo sa 1 Timoteo 4, part 12, huwag mong hayaan hamakin kanino man dahil sa inyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Yan po mga kapatid at viewers, ang third part ng kwento ni Samuel. Maraming salamat po dahil nakarating po kayo sa part na ito. Lalong mabubuting payo mula sa Biblia ang paglilingkod pa po namin sa kasunod na part ng episode na ito. Hanggang sa muli pong pagtatanghal ng programa nagtataguyod ng pagiging makabuluhan ng buhay kabataan, mula po dito sa Marikina, ako po ang inyong lingkod, kapatid na Levi. At ako naman po si Sister Jade, isang proud na kabilang sa Youth Worshiping God, Heroes of Faith, Youth Edition.